makausap, hindi binibigyan pansin. Sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig. Di man narinig, ang puso ko'y sadyang naglalambing. Di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal, asahan. Sa'yo ay tapat kahit ano pa man sabihin nila. Hindi na magbabago. Pag-ibig ko'y sa'yo. Pilitin mang limutin ka. Pag-ibig di mag-iiba. Ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay. Puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisa. Ikaw o aking sinta ang siyang sasagip. Ito pa ang ibang in-order ninyo. Salamat po. Gigi, tikman mo to. Hindi ba? Tama ang sinabi ko sa'yo, masarap. Totoo nga, sinabi mo masarap ito. Sulit ang pagpunta natin dito. Mapaparami ang kain ko ngayon. Teka, gusto mo pa ba? Gusto ko pa ng siopaw. Sige, sandali. Manong, 2 pang siopaw. Kumuha ka na lang dyan. Manong, O, Gary. Ang aga mo naman yatang dumating, ah. kasi po, sabi ng kasama nyo, wala na kayong panggatong. Kaya inagahan ko pagkatid. Ah, ganun ba? Iwan mo na lang dyan. Salamat, Gary. Sige po. Uy! Charlie, kilala mo ba yun? Hindi ko kilala. Pero, pakiramdam ko kilala ko na siya. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Bilisan mo nga dyan. Ano yan? Anong pinagdarasal mo? Wala lang. Gusto ko lang magdasal. Pwede ba? Huwag mo ako niloloko. Nagdarasal ka sa puno ng pag-ibig, hindi ba? Siguro, Gigi, gusto mo na mag-asawa. Tumahimik ka. Nire-respeto ko lang ang tradisyon dito. At isa pa, hindi ako nagmamadaling mag-asawa. Pero ayoko naman maging tulad mo. Matanda ka na pero hanggang ngayon wala ka pa rin nobya. Walang masama ako maniwala. Aba, magdarasal ka na rin ba? Anong yung gagawin? Susunugin ko yung puno. Bakit naman? Makapangyarihan ang puno na yan. Kaya nga susunugin ko. Para wala magdasal. Para wala na rin mag-asawa. Ha? Tumigil ka nga. Umalis ka dyan. Teka, lagot ka sa akin pag naabutan kita. Teka lang. Handa ka. Bakit ba? Habulin mo ako! Charlie! Sige nga, hulihin mo ako! Halika, Gigi! Habol! Ano ka ba? Charlie, sandali! Charlie! Nakabalik na kaya si Gary? Maaga siya umalis kanina para mangahoy. Alam mo namang napakasipag ng iyong anak. Sandali. Ano yan? Tingnan mo.
Huhuli ako ng manok mamaya sa gubat at ipagluluto ko na masarap ang anak mo. Ha? Ama! Ina! 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 Gumising ka, pakiusap! Gumising ka, Ina! Sumagot po kayo! Pakiusap! Gumising kayo, Ina! Nasaan ang ama ko? Sumagot po kayo, Ina! Ina! Ang aking ama! Nasaan siya? Ama! 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 Nasaan ka, Ama? Ama! Gumising ka! Gumising ka, Ama! Ama! Ama ko! Pakiusap, sumagot ka! Sumagot ka, Ama ko! Ito ba, Ama? Ito ba ang tao pumasang sa inyo, Nina? Ano bang kasalanan namin? Bakit ito nangyari? Magbabayad sila! Bakit niyo sila pinatay? Bakit? Magbabayaran niyo ito! Nasaan na kaya yun? Bahala na. Sige, uminom lang kayo. Narito na in order niyo. Wow! Masarap. Matikman nga. Ganda niya. Siya yun. Sino kaya yun? Ikaw ba ang may-ari? Ako nga, Binibini. Ako ang bayari. Ireserba mong lahat ng kwarto para sa akin. Naiintindihan mo ba? Binibini, meron kaming 2 kwarto dito. Bago ko gawin yun, kailangan ko ng... Kung gano'n po, ire-reserve ko na agad. Pero meron na nga palang nakakuha na. Ano na nga aking gagawin? Paalisin mo sila ngayon. Walang problema. Magagawa ko yan. Gulay lang ang aming kinakain. Magagawa mo bang magluto nun? Hindi ako marunong. Kahit ang tagapagluto, hindi sanay. May hirapan kami niyan. Naalala ko, marunong pala kami. Pakialis naman. Delikado, baka maputol ang leeg ko. Sandali, magluluto lang ako. Binibini. Siopaw, baka gusto mo kumain. Napakasarap yan.
Alam ko na, siguro taga-ibang bayan ka at namamasyal ka. Tama ang yung pinuntahan dahil maganda dito sa aming lugar. Teka lang, baka gusto mo samahan kita mamasyal. Teka muna, kung ayaw mo samahan kita, kukwentuhan na lang muna kita. Isang araw, humingi ng tawad si Juan kay Pedro. Pasensya na, hindi ko nabantayan ang manok ko, kinain tuloy niya ang gulay sa iyong hardin. Sumagot naman si Pedro ng ayos lang yung kaibigan dahil kinain naman ng aso ko ang manok mo kanina. Talaga Pedro, mabuti at sinabi mo yan. Ngayon alam ko na. Kaya pala nung kinain ko ang aso mo, mayroong buto ng manok. Teka sandali, hindi ka ba natawa? Lahat ng tao nakarinig niyan, natawa sa akin. Nakilala ko sa Longyang dahil dyan. Kung gusto mo, kukwentuhan pa kita ng isa. Noong unang panahon, mayroong isang oso at puting kuneho na nakatira sa loob ng gubat. At isang araw, niyaya ng oso yung kuneho na lumabas. Ang kaso, habang nasa daan, sumasakit ang tiyan ng oso. Nakahanap siya ng palikuran. Bago siya pumasok, tinanong niya ang kuneho, "Kaibigan, takot ka ba marumihan?" Sagot ng kuneho, "Wala akong kinatatakutan." Kaya nangyari, bigla siyang dinampot ng oso at ginawa siyang pamunas. At yun na simula. Kung bakit may ibang kulay na ang kuneho maliban sa kulay puti. Huwag mo sabihin hindi yun nakakatawa. Wala namang ganyan na matalim yata yan. Ano ka ba? Hindi ka na natawa? Aawain mo pa ako. Teka, hindi ka pa talaga natawa? Isa kang bastos. Hindi ka na dapat binubuhay pa. Tulungan niyo ako! Pigilan niyo asawa ko! Sa susunod natin pagkikita, hindi ka na makakaligtas. Ako yata si Charlie, ang pinakamatinig sa lahat. Umalis ka na. Sige po. Kumusta ang buong paligid? Maayos pa rin. Matulog ka na, Meiji. Ako magbabantay dito. Camille, alam nating hindi madalas lumabas ng palasyo ang kamahalan. At kapag umaalis siya, hindi naman niya ipinapaalam. Tahimik siyang umaalis at iniiwan tayo. Pero iba ngayon, isinama niya tayong dalawa. Alam mo ba kung bakit? Meron siyang sariling rason kung bakit hindi niya tayo isinama. Kailangan natin mag-ingat at maraming kalaban sa paligid. Sandali, saan ka pupunta? Iniwanan ka na ng bangka sasakyan mo, no? Teka pala, Charlie. Maawa ka sa akin. Huwag mo ako sasaktan. Kung hindi ako nagkakamali, may utang ka pa sa aming palaruan. Hindi ka pa nagbabayad kahit isang sentimo. Pero ang balita ko, mayaman ka na raw at masagana ang buhay. Hindi totoo yun. Magbayad ka na. Master Charlie. Baka Pero malulungin wala kami akong dahil pera sa'yo. ngayon. Marami akong anak. Marami akong pinapangain. Kailangan ng pamilya ko ang suporta ko. Kaya maawa ka na. Maawa ka na sa akin. Nakakaawa ka nga. Pero huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang sa akin itong patunayan. Ito na lang. Magbigay ka kaya ng kahit ano sa akin. Para alam kong tapat ka. Yun lang po ba? Taga sandali.
Kadiri ka! Hindi yan ang ibig ko sabihin sa'yo kanina. Ang kailangan ko, mangako ka sa akin. Kung kailan ka pwede magbayad. Para masabi ko sa akin, Papa. Ano ba? Teka. Kung ako sa'yo, hindi na ako iiyak. Dahil sa'yong ginawa, wala ka ng utang. Pero ito lang ang may papayo ko sa'yo. Huwag ka nang magsugal. Dahil nakakasama. Opo. Ang sabi ng ibang matalino ka. Pero nagkakamali sila. Marami yata akong pera. Ayoko lang magbayad. Naku, pera ko. Sa'yo ito, hindi ba? Oo, akin nga. Mabuti naman at ikaw ang nakapulot niyan. Salamat sa'yo, kaibigan! Ah! Ilabas mo espada mo! Anong espada? Nakikita mo namang tubo lang itong dala ko. Oh! Ano ba problema mo? May nagawa ba akong kasalanan? Ha? Nagmamangmangan ka pa? Labanan mo ko. Ayoko nga. Bakit mo gagawin yun? Alam ko namang hindi kita kayang talunin. Sandali lang muna. Meron ka pa ba sasabihin? Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ba ako gustong awayin, ha? Pinaslang mo magulang ko. Hindi pa ba'y sapat? Ako pinaslang ang magulang mo? May utang ba sila sa aming palaruan? Anong utang? Marangal na tao ang aking magulang. Hindi sila nagsusugal. Kung ganun, wala akong kinalaman sa iyong sinasabi. Wala akong rason para paslangin sila. Maniwala ka. Pwede ba? Nagkakamali ka. Wala akong kasalanan. So ito hindi ba? Nakuha ko ito hawak ng bangkay ko, ama. Seryoso ka ba talaga? Tabi mo muna. Baka kasi mabigla ka. Aminin mo na. Ikaw pumaslang sa magulang ko. Umamin ka na! Hindi nga ako pumaslang! Bakit ba ayaw mong maniwala? Hindi naman ako lalaban. Kung ako pumatay sa kanila, umamin na ako. Ang kaso hindi nga. Pero ikaw rin kaibigan, kapag pinatay mo ako, lalong matutuwa ang mga totoong salari pagtatawa ng kanila dahil nagkamali ka sa taong pinaslang mo. Kung nagkamali ako na hinala, iaalay ko ang aking sarili sa puntod mo pagdating ng araw. Teka, lugi yata ako. Mamamatay muna ako bago ikaw. Meron ako isang ideya. Yun kung papayag ka. Patutunayan ko nagsasabi ako ng totoo. Hahanapin ko sa laren. Kapag hindi ko nagawa, pwede mo na akong paslangin. Kung hindi mo sila mahanap. Ako pa? Payag ako. Pagbibigyan kita, meron kang 3 buwan. 3 buwan ang palugit mo? Ang iksi naman. Dapat mga 8 buwan o higit pa. Sandali. Pumapayag na ako. 3 buwan na lang. Gusto mo? Sige na, kunin mo na. Huwag ka na mahiya. Masarap yan. Kunin mo na. Sige na. Mga Ginoo, salamat sa inyo. Punta, huwag kayo sa sama sa amin. Pasok pa kayo sa loob, maraming lamesa. Sige, kumain na kayo. Kumain lang kayo. Mga pagkain, sige, kumain lang kayo. Pasok lang sa loob. Masarap ang pagkain. Tuloy lang, tuloy. Sira ba ako? Hindi ako papahuli sa'yo, no?
Tingnan natin, sino ang mas mabilis? Ikaw o ang espada? Aray ko! Sumakit ang tiyan ko! Saka na lang tayo maglaban! Ay, nalalabas na! Sige! Aray! Ang sakit! Gusto mo yatang tulungan kitang mawala yan. Gawin kong 2 butas yan. Ayos na! Wala na ang sakit ng aking tiyan. Maayos na! Pwede na tayong umalis. Ikaw ang may kasalanan. Alam mo ako. Sinabi ko Wala kasi. sa makakain. Ano pong ginagawa niyo dalawa? Maghain na kayo. Opo. Amo, maligayang pagdating. Siya nga pala. Huwag ka na masyado magsugal. Alam mo kasi, paun ka na sa utang sa amin habang buhay. Teka, mahihingin ako sa'yong pabor. Teka ba? Ayos ba? Sige na, bilisan mo na. Hay, bahala ka na nga. Ay, gutom na ako. Ano bang pagkain? Ayos. Siya nga pala, iho. Ikaw siguro ang bagong kaibigan ni Charlie. Huwag kang mahihiya sa akin. Akuin mong iyo rin ang aming tahanan. Paano nga pala kayo nagkakilalang dalawa? Pinaslang nga magulang ko. Bagay nga kayong magkaibigan dalawa. Parehong-pareho kayo ng estilo ko magpatawa. Nawalan tuloy ako ng gana. Teka, Ay, huwag kang mag-alala. Hindi ako alis. Dito ako nakatira. Kaya umupo ka na lang muna. Bahala ka Sandali na. lang. Ano ba talaga nangyayari? Basta panoorin nyo na lang. Manood na lang? Tayo na. Sandali lang. Ano bang panonoorin natin ha? Maganda ba? Manood ka lang. Sino ang mga yan? Nalalaman ko sa si Charlie! Ano ang ginagawa nyo rito lahat? Tumaan pa kayo sa bintana! Sino na ang magpapaayos dyan? magandang tingnan pag sa bintana dumaan. Tama ka nga. Mas natuwa ako. Magpatuloy nyo lang. Yun lahat, tumahimik ka nga dyan, buwisit ka! Pinapaalala ko lang. Ipapawas ka mga yan! Sa sweldo ninyo lahat! Teka, huwag muna kayong umalis. Kapag natalo nyo yung lalaking yan, kalilimutan ko lahat ng mga naging utang ninyo. Pati na rin ng mga bintanang nasira kanina. Hoy, umanda ka na. Hindi ka na makakaligtas. 8 yata mga kalaban mo. Sila ang gaganti para sa akin. Kaya lagot ka na ngayon. Sugod na! Anak, bakit mo pa sila pinatawag? Sino ba ang lalaking yan? Basta, manood na lang kayo. Ito siya. Aray! Ay! Tapusin nyo! Ganyan nga! Wala ko! Yun lang papatapat mo sa akin? Sila nga lang. Wala nang magaling dito. Tinalo mo na silang lahat. Sa katunayan nga, sila na yung pinagmamalaki namin. Alisin mo naman yan. Baka tamaan kami. Tama Pati na siya. tayo, pwede ba?
Huwag yun na yung uulitin. Bakit ba kayo nag-aaway dalawa? Kanina pa kayo tanong ng tanong. Aray Hindi ko ko na- ba makuha? Kaya ako nga tinatanong dahil hindi ko alam ang pinag-aawayan ninyo. Kung sinabi mo kanina, sa tingin mo ba tatanungin pa kita? Tama na nga. Ay, tama na nga. Sandali, saan ka pupunta? Huwag mo ako iwan. Charlie! Ano ba lang nakita mo ngayon dito? Ate, gusto ka naman Sa bahay niya. Sa niya. Siguro naman makabuti tao. Hindi ka na ako. Paranin niyo ako. Ano ba naman yan? Lagot na! Siya nga! Itago mo ako! Kumusta ka na nga pala? Ha? Napagod ka ba sa paghabol sa akin? Hindi ka na kasi mawat, maganda ka. Sige na, umiti ka. Hmm? Alam ko nang gagawin ko para umiti ka. Hmm! Oh! Walang ganyan na, pinatatawa ka lang naman! Camille, huwag mo nang patulan. Alam ko na. Kaya pala matapang ka. Isa ka palang gwardya. Sige nga, tuluyan mo ako. Ano pang hinihintay mo? Ituloy mo na. Ha? Sige na. Tigilan mo na yung kalokohan mo. Ha? Teka muna. Hindi pa ako tapos. Babae, Aasahin ko siya. pinapatulan mo. Tumahimik ka nga. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ba't di mo ikwento sa akin? Ang tungkol saan? Kung paano sila namatay. Para mapatunayan ko sa'yo na wala talaga akong kasalanan. Saan mo ba sila nakita? Si Ama. Dito ko natagpuan. At doon naman ang aking ina. Gary, halika muna sandali. Tignan mo ang markan to. Pasdan mo ang hugis. Lalo na kung gaano kalalim ang markang yan. Tuwa to ng espada. Tama ka. Halika. Marami pa siguro doon. Mahilig ka bang mag-ensayo dito sa inyong bahay? Wala silang alam na marunong ako makipaglaban. Kung ganoon, lumaban pa sila hanggang sa huli. Dahil ang gumawa nito, siguradong mamamatay tao. May alam ba sila sa espada? Wala silang alam. Mga ordinaryong tao lamang sila. Hindi sila marunong makipaglaban. Sigurado ka ba? Meron ako nakita. Ito. Sa inyo ba to? Masyado itong mahalaga para iwan na lang basta. Hindi ito sa amin. Ha? Baka talagang iniwan yan. Pambayad sa buhay ng iyong mga magulang. Nakakapagtaka. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang sandatang ginamit sa pagpaslang sa kanila. Maaaring ginamit yan sa lalamunan nila. Para mapabilis ang lahat. Huwag mo nang isipin yon. Kung gusto mo, hanapin natin siya. Pagbayarin natin siya sa ginawa niya. Ano sa tingin mo, payag ka ba? Mawalang galang na. Tao po. Huh? Bakit sobrang tahimik? Sino may gawa nito sa kanila? Wala silang awa. May koneksyon kaya ito sa iyong mga magulang? Hey!
Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Maayos na ako. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin buhay. Isang karangalan sa akin na iligtas ka. Sa akin nakita sa'yo kanina, Ginoo. Ginamit mo yung Wu Shang, ang kung fu ni Yao Hao Shan. Maaari bang malaman ko kayo si Ginoong yan? Hindi po ako si Ginoong yan. Isa lang akong ordinaryong mamamayan. Kung hindi nyo na ako kakailangan, maiwan ko na po kayo. Pagpalain ka sana, Ginoo. Oh, sundan natin siya. Lumabas na kayong dalawa. Huwag na kayo mahiya. Magandang araw po sa inyo. Sa inyo rin. Alam niyo po bang ang galing niyo kanina? Walang pa naman tatlong yung sa galing ng kung fu na ginamit niyo. Wala namang kinalaman ng kung fu na aking ginamit. Ang mahalaga, malinis ang iyong kalooban. Wala sa lakas ang galing ng tao, kundi sa kabutihan na pinapakita niya. Kakaiba talaga kayo kahit sa inyong pananalita. Kung inyo mamarapatin, nais ko nang umalis. Maiwan ko na kayong dalawa. Marami pa akong dapat gawin. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Ang galing niya talaga. Darating din ang araw, maglalakbay ako at magiging kasing galing din ako tulad niya. Maglalakbay ka? Oo, tulad na lang nila Jiang Feiyu at Feng Wu, sikat silang malalakbay nung panahon nila. Hinahanga sila ng lahat. Bakit ba? Ano nakakatawa? Wala naman. Ang sabi nila, ang pinuno ng palasyo ng Mingyu ang nakatira ngayon sa hotel na yan. Talaga? Kaya pala sarado ngayon ang lugar na yan. Ang pinuno ng Mingyu? Makikita mo, Charlie. Pag uwi mo mamaya, gugulpin kita. Talagang malilintik ang kambata ka. Walang iya ka. Umalis ka, hindi nagpapaalam sa akin. Ito dapat ang nababagay sa pesteng bata ka. Pag uwi mo, hindi lang yan ang makukuha mo sa akin. Eto ba? Eto. Akin na. Kunin nyo. Opo. Narito ulit siya. Ikaw na naman. Ang kapal ng mukha mo bumalik. Saan mo dinalangan ako? Huwag ka magkakamali sa kansya. Kundi magsasisi ka, naiintindihan mo ba? Papa, bitiwan mo nga siya. Charlie! Charlie! Ikaw ba talaga yan? Hindi ba ka nananaginip? Pwede ba, Papa? Boy ako. Bakit pa kayo nagkakaganyan? Nawala ka kasi ng isang araw at isang gabi. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Palagi naman ako umalis ang walang paalam, di ba? Bakit kayo nag-aalala? Sinabi mo kasi na pinagbantaan ka niya kaya ako nag-aalala. Papa, ayos naman ako, hindi ba? Kaya huwag ka na makulit. Masama ba ang mag-alala, anak? Hindi nga. Pero ang kulit niyo na. Ano gusto niyo, matuwa ako? Kung tratuhin niyo ako para akong bata. Kumusta na kaya sila? Ang inyong mga anak? Buhay pa kaya? Paumanhin. Hanggang magkano pwedeng itaya? Wala ho kami limit kahit magkano. Talaga? Kung ganun magaling. Gusto ko yan. Tataya ako sa'yo, Ginoo. Magkano ho bang itataya ninyo? Lahat yan. Tabi, dadaan siya mo! Umalis ka na. Ako na ang bahala sa ating bisita. Ikaw pala may-ari ng palaruan. Don Ramon. Mukhang pinaghandaan mo ito ng mabuti. Ako nga pala si Duan Shanbao. Nabalitaan ko na isa ito sa pinakasikat na palaruan. Yun ang dahilan kung bakit ako nandito.
Paano mo gusto mong umpisa? Ano ang gusto mong laruin? Bahala ka, ikaw ang nakakaalam. Kung sinong mananalo ng 2 beses, sa kanya mapupunta ang pintuan. Payag ako. Hulaan mo kung ano ang lalabas na numero. Sige, Madali lang. Isa. isang puntos para sa'yo, kaibigan. Magaling ka. Laruin naman natin ang Fanta. O sige. Ilan? 127. Sigurado ka na ba sa sagot mong yan? Hindi. At bakit hindi? Ipapaliwanag ko. 126 na piraso yan. Idadagdag mo pang 2 kalahati. Don Ramon, nung sinalo mo ang mga batong yan sa kamay mo, binasag mo ang isa. Kung kaya naging 2. Kaya imbis na 127, idadagdag mo pa ang isa. 128. At dahil naging 2 yung isa, mapipilitan kang sabihin, nagkamali ang hula ko. Dahil nga, hindi na sigurado kung yun ay 1 o 2. Tama ba? Sinadya mo na ihagis ng mas mataas ang mga bato. Nang sa ganun hindi ko makita na binali mo. Matalas ang iyong mga matatuan. Kung ganon, talo ako. Chue! Bayaran mo na ang bisita. Ngayon din. Don Ramon, hindi namin yan matatanggap. At sino ka naman? Anak ako ni Don Adolfo, may-ari ng viewer. Ako si Miss Bianca, ang kanang kamay ng ama ko. Ang palaruan ng viewer. Ang pinakamalaking palaruan dito. Pinadala ako ng aking ama, hindi para kunin ang iyong pera, kundi ang makipagkaibigan sa inyo at pag-isahin ang ating palaruan. Pag-isahin? Tama ka. Dapat tayong magsanib para labanan ng tiyan. Abuso sila sa mga tao, kaya dapat silang supuin. Mga wala silang kwenta. Dapat na silang isara. Hindi sila tulad natin na mataas ang pangarap na gustong laging tumulong. Mataas ang layunin ng viewer. Handa kaming tumulong lalo na sa mahihirap. Para sa inyo, ang gintong aming dinala. Regalo yan mula sa aking ama. Tanda ng aming taos na pakikipagkaibigan. Isa yung personal na imbitasyon. Sana makarating kayo sa aming kasiyahan. Hanggang sa muli. Don Ramon, paumanhin sa inyo. Hanggang sa muli, kaibigan. Magsanib? Hindi ako papayag. Sa tingin ko, yan si Don Adolfo gustong angkinin ang lahat ng palaruan sa mundo. Para nga naman, ang grupo ng viewer ay tuluyang magkaroon ng kapangyarihan para ipasar tayo. Tama, hindi ba? Para sila na lang ang magiging palaruan dito. Tama? Kaya kung ako sa inyo, Papa, hindi ako sasanib sa kanila.
Anak, malaki ang impluensya ng mga viewer dito sa ating Huwag lugar. mong isipin yan, akong bahala doon. Ako si Charlie. Walang pwedeng dumikta sa anumang gustuhin natin. Mahirap na, anak. Kailangan sumunod tayo, baka ikagalit nila ang ating pagtanggi. Binigyan pa nga nila ako ng ginto bilang patunay ng kanilang Talaga? Ang bait pala nila. Sige na, pumayag ka na. Baka kasi bawiin pa nila. Teka lang. Ang bilis mo talaga pagdating sa pera. Hindi na kayo mabiro, Papa. Titignan ko lang naman. Ang dami. Dahong gawa siguro. Katulad yan ang pumatay sa aking mga magulang. Charlie. Pareho sila. Oo nga. Katulad ngayon na nakita natin sa inyong bahay. Teka lang, ang aga mo. Bakit aalis ka kagad? Gumising tuloy ako na maaga. Kasi may pupuntahan ka, ha? Alam kong balak mong gawin. Itsura pa lang ng mukha mo, alam ko na. Hindi ba pupunta ka sa viewer para hanapin ang pumatay sa iyong mga magulang? Kinakailangan kong mag-imbestiga. Alam mo ba kung ano talaga ang viewer? Isa itong palaruan, hindi ba? Mali ka. Hindi yung palaruan? Palaruan. Pero hindi basta palaruan. Isa yung kasa. Yun, nakikita mo ba? At yung katabi nilang gusali naman ang tiyan. Ang kalabang mortal ng mga viewer. Ang dalawang mortal na mag-aaway, magkatabi pa sila. Handa sa labanan. Pero ang kasa viewer, ang pinakamalaki sa lahat dito. Mas malaki sa aming palaruan. Maraming mga gwardya, mga aso at mga tauhan. Baka hindi ka na makabalik ng buhay dito, Gary. Ha? Lalo na't hindi ka naman talaga handa. Pero, anong gagawin ko? Kailangan mo ng matalinong tao makakasama sa loob. Kung gano'n, sasama ka? Mali ka. Hindi ako sasama. Ha? Hindi ako sasama sa'yo. Ikaw ang sasama sa akin. Maliwanag? Huwag kang tumawa. Nangako kong hahanapin ko ang pumaslang sa iyong mga magulang. Pagkakataon ko na to. Para tumulong sa'yo. Ako pa. Alam mo naman, likas yata kay Charlie ang tumulong sa kapwa niya. Anong sabi mo? Pupunta kayo sa Casa Viewer? Tama po. Paano mo yung gagawin? Madali lang po. Nabalitaan ko kasi na may gaganaping pagtitipon sa kanila. Kaya nga, susunggaban ko ang pagkakataon. At isasama ko siya. Sa ganung paraan, makakapasok na kami sa loob ng kasa. Una, hanapin ang pumaslang sa magulang ng kaibigan ko. Ang pangalawa, buwagin na samahan ng viewer para hindi na tayo kulitin at para na rin wala na tayong kakompetensya. Hindi ako papayag. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi kita papayagan. Bakit naman hindi? Ano bang problema? Bakit tayo mo pumayag? Alam mo kung anong klaseng lugar ang viewer? Palaruan po. Mali! Hindi palaruan? Hindi na palaruan. Masigit pa. Isa itong kasa. Mabuti pa ang kaibigan mo, alam niya! Papa, ako ang nagturo sa kanya. Paano niya malalaman yun kung hindi ko sinabi? Tama na, basta ayokong pumunta kayong dalawa doon. Ngayong alam niyo na kung ano ang viewer. Isa itong organisasyong napakalakas ng impluensya. Hindi kayo dapat sumugod na lang doon ng basta. Hindi niyo alam ang panganib na naghihintay sa inyo. Baka hindi na kayo makabalik kapag nagpumilit pa kayo. Pero kasama ko siya. Nakalimutan niyo na ba? Magaling niya makipaglaban. Minsan na rin niyang pinagtangka ng iyong buhay. Pero magkaibigan na Basta kami. hindi ako papayag. Simula sa araw na ito, wala nang mababanggit pang pangalang viewer sa inyo. Kung sinong lalabag, mananagot sa akin. Pero Papa, Tumigil ka na. Mula ngayon, susunod ka kundi makakatikim ka. gusto kong pumunta sa Casa Viewer! Nagawa niyo ko saktan. Gagawin ko ulit yan. Wala akong pakailan mo anak man kita. Hindi ako papayag na isugal mo yung buhay. Susundin mo ako kung gusto mong kilalanin pa kitang anak. Wala kayo sa katwiran, Papa. Hindi mo pa naiintindihan ngayon. Pero palang araw, papasalamat ka sa akin at pinigilan kita pumunta sa mapangalim na lugar na yun. Naiintindihan mo na ba? Narinig mo ba? Ayoko nang maririnig pa ang pangalang viewer. Naiintindihan mo?
Problema namin dalawa ito. Kumabi kayo. Ba't ka ba nagagalit? Wala akong kasalanan sa'yo, ha? Sa'yo pala ay may pagtingin. Di ba noon halos di ka kausap, hindi binibigyan Tex, tama na, Bianca. Huwag kang magagalit. Pinulot ko lang to. Wala namang masama, hindi ba? Binabalaan kita. Matatanggal na kita dito sa viewers kapag ginalaw mo ulit si Charlie. Di man narinig ang puso ko'y sadyang naglalambing. Di Ano sinabi mo sa kanya? Sinabihan mo na ba siyang huwag akong guguluhin pa? Ha? Narinig mo ba kami? Oo naman. Ngayon ko lang nalaman na mabait ka. Nagkamali pala ako sa'yo. Hindi ka nagkamali, Charlie. Sinabihan ko siyang huwag ka nang huluhin. Gusto ko kasi ako ang personal na bubugbog sa'yo. Ano naman ba ang aking ginawa? Isa ka ba?